Southwest monsoon, magpapatuloy pa rin na magdadala ng mga pag-ulan dito sa may kaldurang bahagi ng bansa sa may Visayas, Mindanao. Pero Northern Luzon kasama ang Metro Manila, ngayong umaga, magiging maalinsangan pero pagdating ng hapon, magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog lalo na sa bahagi ng Ilocos Norte at ilang bahagi ng La Union at Baguio City. At peak ng El Nino magaganap during November hanggang January sa susunod na taon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, August 21, 2023. Ang oras natin boys from ngayong umaga ay alas 9:19 na ng umaga. Ngayong umaga, balik na naman sa matinding sikat ng araw dito sa amin sa Caloocan. So, inasahan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Although may water vapor tayo nakikitaan dito sa may Doppler radar pa rin at nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang bahagi ng Olongapo, Maribeles, Bataan at ilang bahagi ng Zambales, malapit sa may iba. Kalimitan baybaying dagat ito ng Zambales at ilang parte dyan sa parte pa rin ng Olongapo at sa ilang areas ng Olongapo. Epekta pa rin na mahina nating southwest monsoon na sumasalubong sa mainit na hangin sa may bandang silangan. Dito sa may bandang silangan ito ng Aurora. Kaya mula kagabi nagka-accumulate ng matinding mga pagkulog at pagkilat at mga pag-ulan sa bahagi nito ng Aurora hanggang Isabela. Kung sisilipin natin ang totality ng mga pagkidlat mula kahapon na naitala natin ay nakitaan natin dito sa amin sa Caloocan base sa aking lightning detection system ay mahigit sa 140 counts mula nung bandang 9:15 UTC time. So simula mga alas 4 ng hapon ay tumindi na po ang mga pagkulog at pagkidlat sa bahagi nito ng Aurora at Isabela na humigit nga po sa 140 lightning strikes at unti-unting tutumigil ng mga bandang maghahating gabi na po. Unti-unti na itong tumila. Ayan yung pinaka-peak niya mga bandang alas 6 o alas 5 alas 5:15 na ng hapon at nag-dissipate na to o unti-unti nang humihina ang mga pagkulog at pagkilak, mga bandang alas 7 na po ng gabi dito sa atin sa Metro Manila na according sa aking lightning detection system. Pero nag-extend ang mga pagkidlat ito hanggang sa naging maghating gabi kagabi. At umabot nga po sa mahigit 150 ang lightning counts. Mataas po ang naging signal count. Ayan kahapon. At 10,000 yung pulsing. Tapos ang total lightning strikes ay umabot sa 844 total strikes. Ayan po. Yung graph. Yan yung simula mga bandang alas 4 na ng hapon. At tumuloy-tuloy ito mga bandang hating gabi. Ang stroke ratio bearing. Ayan po. Naka-pinpoint siya sa may bandang malakas yung pinpoint ng stroke ratio sa may bandang northeastern Luzon, which is yung Baler Aurora region. Kasama na ang bahagi ng Isabela. At ilang bahagi na rin sa may mga nadadamay ang ilang bahagi ng Bicol region. Pero mga 3 o 4 lamang yun. Mas marami po sa bahagi po ng Baler at ng Isabela. At ngayong umaga, since within 2 hours ay nagkaroon ng mga at least kung bibilangin natin, total of 10 lightning strikes. Ayan ang nadedetect ng aking lightning detection system. Pero sa baybay nito ng northeastern Luzon sa extreme, so wala pa masyado sa kalupaan ng ating bansa. Malamang kasi nandito yung may nabubuong isang cluster ng kalupaan na may dalang matinding ulan. And so far, the rest niyan ay magiging katamtaman at klaro ang kaulapan sa amin dito. Ayon sa ating current conditions ngayon, overcast, gloomy, klaro at ilan lamang na kaulapan dito sa amin sa Caloocan. Makikita ninyo sa aking snapshots. Pero inaasahan mataas po ang forecast pagdating ng hapon dahil may sinasabi po ngayong Monday na may pag-ulan daw at may mga partially cloudy ang aasahan sa hapon
o sa gabi. Probably ay ang bahagi ng Northern Luzon ay makakaranas ng malalakas din ng mga pag-ulan, lalo na sa bahagi na ito ng Ilocos Norte at ilang bahagi ng Cagayan Valley. Yan ay ating babalikan maya-mayang konti. So far, sa pinakamababang temperatura na itala na aking weather station, kaninang 5:56 a.m., lowest of 27.9 degrees Celsius. Kapon nakapagtala kami ng malinsangan na temperatura na umabot ng 33.7 degrees Celsius. Kahapon pa rin ng tanghali, 12:47 p.m. At sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Baler, Aurora pa rin na may pinakamatinding alinsangan at nasa 35.7 degrees Celsius despite na inulan sila pagsapit ng hapon at gabi. Sa Baguio City naman, stationary pa rin sa lowest temperature of 17.4 degrees Celsius. At inulan ay ang pinakamataas so far ang Baguio City na may nasa at least 25 mm ang total rainfall. Kahapon, 0.3 lamang ang drizzle rain na inabot sa amin sa Caloocan. So parang wala lamang yan. At sa ating heat index ay nakapagtala kami sa Caloocan ng mainit at matinding init tandama na nasa 45.4 degrees Celsius. At kung sisilipin natin sa mga weather stations ni Pag-asa, kahapon po ng August 20 ay nangunguna po sa may pinakamataas ang Pili sa may Camarines Sur na nasa 47 degrees Celsius ang kanilang heat index kasabay ng Dayat Camarines Norte na pareho silang nasa 47 degrees Celsius ang kanilang init pandama. So matindi pa rin ang inaasahan nating init pandama ngayong araw at huwag masyadong magpa-dehydrate mga folks kahit na uulanin naman sa hapon o sa gabi. Sa ating outside humidity, nasa 71% pa rin ang ating outside humidity. So medyo mataas-taas pa rin pero bumababa ito ng 3% since last hour. Medyo mataas pa rin ang ating atmospheric pressure sa Metro Manila at 1,010 hectopascals at steady ito since last hour. So dahil mataas ang ating outside humidity at mataas ang temperatura, alam na po natin ang ibig sabihin niyan ay asahan ang mataas ang humid at alinsangan pa rin sa atin sa Metro Manila kabilang na ang bahagi ng extreme Northern Luzon mula Central Luzon hanggang sa pinaka-extreme Northern Luzon. Sa ating almanac, sa mga biyahe ngayong araw, ay sumikat ang haring araw kaninang 5:43 a.m. at tinasang lulubog ito mamayang 6:15 p.m. At ngayong 9:20 a.m., kaka-moonrise lamang ng ating waxen crescent na may 19% illuminated na po ang sikat ng buwan at inasang lulubog ito mamayang gabi naman at 9:22 p.m. So, mayroong at least 3 hours o 27 minutes naman sa high tide para magkaroon ng high tide mamaya o eksakto mga bandang 12:53 p.m. na ng tanghali, aasahan ang high tide sa Manila Bay. So, medyo bahagyang low tide pa rin sa kasalukuyan sa Manila Bay. So, may mga at least 3 hours pa para mag-high tide. So, take note yan sa mga harvesters natin na mga kababayan natin malapit dyan sa may bandang Manila Bay. At sa ating local weather outlook, parang ngayong Lunes hanggang Martes ay magiging maulap pa rin na maghapon, pero maalinsangan at may humid pa rin at tsansa ng pag-ulan ay nasa 81% daw. Bukas naman ay medyo mataas ang tsansa ng pag-ulan at 95%, pero magiging maulap ang inaasahan daw na maghapon na may mga localized thunderstorms. Two-day weather forecast natin o highest temperature forecast natin para ngayong Lunes at Martes ay nasa maximum of 31 to 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected naman ay nasa 24 to 27 degrees Celsius. Tako agad tayo sa ating ginagamit na animated satellite imagery. Makikita po mayroong cluster kasi nakulapan dito na medyo mababa ang atmospheric pressure. Kung titingnan natin sa ating surface map na ating ginagamit, although nasa 1,010 hectopascals according sa surface map na data feed ni Pag-asa, ay mababa ang bahagi nito ng low pressure area. Dahil medyo meron kasi tayong malapit na low pressure area na si 98W pa rin, na very active pa rin sa may labas ng ating PAR. Ayan po. Pero at least nasa moderate at 1,006 hectopascals ito. So yung area na ito, medyo may cluster ito ng kaulapan. Ito nga po yun na nagdadala ng heavy rain potential. So watch out na lamang sa mga taga Cagayan Valley at Santa Ana kung sakaling lumapit man yan. Sa ngayon ay medyo kalmado at maaliwalas at maalinsangan pa rin ang bahagi nito ng extreme Luzon mula Ilocos Norte kasabay na ang Cordillera Administrative Region
at bahagi ng Cagayan Valley, Tugigaraw, pababa ng Isabela at bandang Kasiguran, Aurora area. At sa may kanlurang bahagi mula Ilocos Norte hanggang La Union, medyo maliwalas at malinsangan muna ang lagay ng panahon. So asahan pa rin ang humid at mataas ang temperatura. Pero mataas po ang forecast dyan pagsapit doon ng hapon o gabi ay magkakaroon ng mga localized thunderstorms, especially sa bahagi nito na Ilocos Norte, pababa ng bandang Central Luzon area. So mga bandang hapon po ito, mga starting siguro mga 1 o'clock PM mamayang hapon. So makakaranas uli ng mga pagkulog at pagkidlat pagsapit ng hapon ang bahagi na yan ng extreme Northern Luzon. So watch out na lamang sa mga kababayan natin ulit. At dahil nga po sa may mahina tayong southwesterly sa bahagi nito ng northern part ng Luzon, pero may mainit na portion dito at dry air kaya nakakaranas kayo dyan ng mga localized thunderstorms, lalo na pagsapit po ng hapon dahil pag lumalamig ang temperatura sa pagitan na ito ay nag-accumulate po ang mataas na mga localized thunderstorms. Pero dahil mataas pa ang temperatura ngayong umaga, ay asahan po na medyo maalinsangan muna, klaro, ang ating lagay ng panahon ngayong umaga. Sa extreme Luzon, pababa na po yan ng Central Luzon. Kabilang na ang bahagi ng Zambales na medyo may mga part dito musikawdi pa rin at nakakaranas pa rin sila dyan ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Magre-resume yan probably mga bandang hapon na po. Kasama na ang bahagi ng Maribeles, Bataan. At mula Central Luzon, kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon sa Laguna, Batangas area. Ngayong umaga, magiging maaliwalas at maalinsangan uli ang lagay ng panahon natin. So medyo mataas ang ating heat index ngayong umaga. Iwasan po muna magbilad at magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw ngayong umaga. Pero pagdating pa rin ng hapon, magkakaroon pa rin ng forecasted na mga isolated rain showers na may pagkidlat at pagkulog. Probably tumatagal yan mga 1 hour o 1 hours and 30 minutes according sa forecast. Kasama na ang bahagi ng Bicol Region mula Camarines Norte na nangunguna sa may pinakamataas na temperatura since kahapon ay ganun pa rin ang aasahan nating temperatura na maalinsangan po at humid ang laging aasahan ngayong maghapon. Kasama na ang bahagi ng Legazpi, Iriga hanggang Sorsogon po yan. May medyo katamtaman ng lagay ng panahon, may mga ilang partly cloudy, especially sa may bandang Sorsogon at Catanduanes. Kasama na ilang bahagi dyan sa may bandang Southern Luzon, kasama na mula sa Marinduque, Romblon at Masbate. Sa ilang bahagi naman ng Mimaropa, mula dyan sa Mindoro, magiging malinsangan muna ang umaga, pero asahan din po ang mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi kapag bumababa ang temperatura mamayang hapon dyan. So paghandaan po at magdala ng pananggalang sa ulan, hindi lamang sa tinding sikat ng araw ngayong umaga. Kasi ilang bahagi ng Palawan ay magiging maulap po at may mga isolated rain showers ngayon ang umiiral ngayon dyan. So magdala at ingat na lamang po sa posibleng pagbaha. Pero typically mababa ang potentially na heavy rain showers maliban lamang sa kaduluduluhan nito ng Balabac at Batarasa. May mga ilang malakasang ulan po umiiral ngayon dyan. So iwas po sa posibleng pagbaha. And the rest ng Visayas ay mula Panay Island ay magiging katamtaman na lagay ng panahon at medyo maaliwalas at maalinsangan. So, wag po masyadong magbilad dahil kung sisilipin natin ang malapitan gamit ang Himawari 8, ay makikitang medyo maaliwalas ang bahagi na ito ng Panay Island. However, dyan sa bahagi ng Negros Region, dahil sa may baybayin ng Sipalay at Bayawan, medyo maulap at inaasahan ang isolated rain showers. Pero typically, hindi ito nagtatagal at tumitigil din kagad hanggang dyan sa bahagi ng Dumaguete at Siquijor. Siyempre, parte ng Central Visayas sa Cebu City, dyan sa bandang Talisay, medyo maulap. Parte Tumusilcaudi po at asahan ang isolated rain showers. Kung hindi man ay magiging makulimlim naman na panandalian lamang ito. At inaasahan ang medyo katamtaman at medyo maulap ang lagay ng panahon kasama na ang bahagi ng Bohol. Kasalukuyang medyo may mga ilang pag-ulan ang nararanasan dyan sa may bandang Kanhay, Anda at Hagna. Or dyan sa may bandang Gundulman or ng Bayabas, Trinidad Island o Tintinan Island rather, ang nakakaranas ngayong umaga. So probably may mga ilang moderate and some heavy rain showers po dyan. So iwas na naman po sa biglaang malakasan ng ulan na magdudulot ng biglaang pagbaha. Yan medyo mababa ang kalupaan dyan. At sa may bandang Leyte naman ay bandang Maasin City at Liloan, medyo maulap po at inaasahan din ang posibilidad ng mga light rain showers ngayon ang iiral. However, medyo hindi nagtatagal, mas
titindi lamang ang mga maulap na lagay ng panahon dyan sa may bahagi ng katimugan ng Leyte. Pero sa norte ng Leyte, mula dyan sa bahagi ng Tacloban at dyan sa Kawayan o Biliran Island ay magiging katamtaman na lagay ng panahon na may mga ilang pagsikat ng araw. So medyo mataas ang heat index at medyo maalinsangan, kabilang na ang Eastern Samar Region. Medyo katamtaman at medyo may patinding sikat ng araw din dyan at may mga maalinsangan lagay ng panahon. Medyo drier kasi ang portion na yan sa silangan ng Bicol Region at silangan ng Visayas, pansamantala na unti-unting mag-accumulate pagsapit ng hapon o gabi. So, expected mamayang hapon din o gabi ay asahan ang mga unti-unting pag-iral ng mga localized thunderstorms, lalo na sa Eastern Samar Region at ilang parte ng Negros Region. And sa huli naman sa may bandang Mindanao, pagitan ng southern part ng Visayas at Mindanao mula sa Surigao del Norte, sa Dinagat Island at Siargao Island na makakaranas po ngayon ng mga kalat-kalat na pag-ulan, may pagkidlat at pagkulog ngayon dyan. Bilang na ang bahagi ng Cabatbaran City, Butuan at Kinuog ay makakaranas ng mostly cloudy at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ngayong umaga. So expected maging sa hapon, magkakaroon din ng mga unti-unting mga pag-ulan, epekto ng surface trap na nag-extended ng southwesterlies natin. So kasama na ang bahagi ng buong Davao Region, kabilang na ang sa gitna nito, sa may bandang Balay-Balay Bukidnon hanggang Sorsogon ay makakaranas ng medyo part dito mo sa Surigao ding iiral ngayon dahil medyo may cluster tayo sa may southeastern ng Mindanao na iiral dyan. So magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan hanggang sa maghapon magkakaroon ng mga ilang intermittent at dynamic rain showers pagsapit po ng hapon, especially sa halos buong northern part ng Mindanao. Sorsogon kasama na ang Davao City at ilang bahagi ng Zamboanga del Norte ay makakaranas din ng mga ilang kalat-kalat at dynamic range ng pag-ulan pagsapit ng hapon o gabi. Bakit ko ba nasabi yan? Kung babasehin natin ang extended forecast ng windy ay mula bandang alauna o alas 2 ng hapon ay kabilang na ang bahagi ng Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng sentro ng Davao Region at dyan sa parte ng Cagayan de Oro hanggang dyan sa may eastern part ng Bislig ay makakaranas po ng ilang moderate and some heavy rain showers according sa extended forecast na to. So halos buong areas ng Mindanao, kasama na ang bandang Zamboanga Peninsula sa hapon o sa gabi ay makakaranas ng mga kalat-kalat na ulan at may mga ilang pagkulog at pagkidlat. May mga ilang portions dito na may mga moderate and heavy rain showers, lalo na sa isla ng Basilan at dito sa bahagi ng Ipil, malapit sa bahagi ng Labacon, or kung titingnan natin sa ating pinaka-detailed ay dito sa may Liloy, Ipil at Sindagan. May forecasted po na moderate and heavy rain showers. At dito sa may Zamboanga del Sur ay ang parte na ito ng Pagadian City hanggang Kapatagan po yan. Sa hapon po yan take note yan mga folks. Sa may Sorsogon naman, medyo may mga moderate and heavy rain showers sa parte ng Coronadal City. Dito po yan. At ilang bahagi ng Tacurong at Cotabato City. Sa hapon po yan starting mga bandang alauna o alas 2 ng hapon, magkakaroon kayo ng biglaang malakasan na moderate and heavy rain showers sa areas na yan. At mula Digos hanggang Davao City ay may mga ilang moderate and some heavy rain showers din po mula sa may Digos at hanggang sa area nito ng Tagum or ng bandang Kapalong or San Isidro, sakop na ng Davao City area. So probably mga bandang Panabo ay magkakaroon ng ilang moderate and some heavy rain showers. Ako din yan sa extended forecast ng windy na pinapakita dito. Ayan po. At dyan sa may bandang parte ng Bukidnon, may heavy rain showers na naka-pinpoint. Dyan sa may bandang Lapas at Kabanglasan. So halos sa bahagi ng Malay-Balay, Bukidnon ay makakaranas din kayo ng ilang moderate and some heavy rain showers mamayang hapon. So paghandaan na lamang, magdala ng pananggalang sa ulan, lalo na mamayang hapon dahil magkakaroon ng mga ilang dynamic range na mga pag-ulan dahil nga po sa umiiral pa rin na southwesterlies dyan na nagko-conjoin sa surface trap dito sa may silangang bahagi ng Pasipiko sa may eastern Mindanao area. So yung salubungan na yan, medyo naglalaro ang init at lamig na temperatura mula rito hanggang dito. So yung pagitan nito magkakaroon ng mga ilang localized thunderstorms at mga ilang moderate and some heavy rain showers. O folks, sa status ng ating El Nino ngayon ay base sa latest synopsis ng ating El Nino ngayon ay yung Northern Hemisphere ay nasa peak na tayo at 95%, pero mas epektibo ito by December to February
2024. Na ayon dito sa ating bagong updated forecast, magpipik ito by November, December hanggang January na po yan. Ito po, makita na yan. Ayan, nasa very peak. At mula December hanggang February ay unti-unti itong mababawasan o medyo bumababa ng bumababa going to neutral period. So, yung pinaka-peak, kung titingnan natin sa model predictions ng ENSO mula sa NOAA, ay makikita ang pinaka-maximum peak ng El Nino ay by November hanggang January next year po yan. At mula December to February ay unti-unti naman itong mababa. Yung pinaka-expected forecast ng El Nino temperature, sea level temperature from maximum of 2.5 mahigit, bababa uli ito ng below 2.5. And mula January to March ay mas bababa daw ito by 2 degrees Celsius, mababa or less than 2 degrees Celsius. At inaasahan na maaabot sa bandang halos closely to neutrality by March, April, and May. Next year na po yan. And then by mula April to June ay mas bababa ito into neutrality mula less than 0.5 degrees Celsius. Hopefully, matagal-tagal pa po ito mangyari. So, yung pinaka-peak ng ating El Nino ay ngayong November na darating hanggang January next year by year 2024. So, kasalukuyang nasa 1 degree Celsius pa rin ang sea surface temperature according sa aking Oceanic El Nino and La Nina Index Speed. Nakataas sa 1 degree Celsius pa rin. So, consider na ito as alert level na rin ng ating El Nino. So medyo malala na po talaga ang El Nino natin sa Eastern Pacific at damay na rin ang dagat Pasipiko natin malapit sa Pilipinas. At sa mga patuloy na pagdaloy ng Southwest Monsoon o Southwest East sa bahagi ng Mindanao ay nakataas pa rin sa potentially na babahain ang bahagi ng Butuan at ilang bahagi ng Surigao del Norte kasama na ang Tandag, dyan sa bandang Agusan del Sur, kasama na ilang bahagi ng Davao Region sa may Compostela Valley, Davao City, hanggang Digos at Malita na po yan. Nakataas daw po sa red flood warning ang bahagi ng yan according sa data pwede pag-asa. At mababa na sa bahagi ng Cagayan de Oro at parte ng Ginoog City at dyan sa may parte ng Malaybalay, Bukidnon. Medyo mababa na ang tsansa daw. Dito na lamang sa bandang Butuan City, Agusan del Norte at Agusan del Sur ay medyo nakataas pa rin sa red warning kasama na ang Davao City daw na babahain. So take note yan mga folks, lalo na sa mga flood-prone areas ng Davao Region ay paghandaan at iwasan na lamang po na abutan tayo ng matinding pagbaha kung sakaling lumakas mamayang hapon ang mga pag-ulan. Tako agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector ay nabawasan na po ng isa yung ating binamatay na low pressure area. Probably ito ay C97W. Ang naiwan na lamang so far itong bagong C90W at 98W. Although C98W medyo mas aggressive ngayon dahil yung kanyang central air pressure ay nasa 1,005 hectopascals na ngayon. However, wala pa rin development yung kanyang wind speed at nanatili itong significantly na kumikilos pa kanluran. So malayo pa rin na ito ay lalapit man lang sa border ng ating PAR. At itong C90W, very insignificant pa po yung kanyang development. So, hindi pa natin masyado ito noticeable or mapapansin masyado. Pero pananatili natin itong babantayan within 55-hour period pa rin. At mag-update ako sa aking Facebook channel o Facebook page para sa biglaang pag-enhance o kung magkaroon man nito ng further development itong C90W. Sa ngayon, nakatutok tayo kay 98W dahil medyo nagkakaroon ito ng upward low convection, although medyo shallow pa ang kanyang pinapakitang sirkulasyon. Gaya ng isang araw ay medyo manipis pa yung kanyang pinaka-sirkulasyon. Wala pang masyadong enhancement na kanyang ipinapakita sa ngayon, pero mananatili natin siyang oobserbahan. So hindi naman natin mabibigay ang pinaka-details ng mga ito dahil very insignificant pa na magiging threat ito sa bansa sa ngayon. Pero sa ating global forecast assessment, kung titingnan natin na mayroon bang panibago o susunod dito na posibleng mas mataas ang tsansa, well, according sa ating tropical o sa ating West Pacific Basin, sa Tropical Cyclone Formation Prediction, makikita mataas po mga cluster nito sa may silangan ng bansa, dito sa may eastern part ng Visayas,
medyo mataas din ang anomaly. So, probably, posibleng itaas ito ni Pag-asa bilang isang shallow low pressure area anytime. Banda rito yan sa loob ng ating PAR. Yan, sa may bandang pagitan ng Surigao del Norte sa eastern ng karagatan ay posibleng itaas yan ni Pag-asa. Pero depende dahil medyo mababa pa ito, at least mga nasa 40%. So halos mataas-taas na rin pala. Pero maliit ang portion niya o yung pinaka-shallow circulation niya. So mga 40 to 50% yung chances niya. Pero sa loob ng 48-hour period ay medyo bumababa ito at around maximum of 60% to 40%. So titingnan natin yung development. Maaaring itaas ito bilang shallow low pressure area lamang ni Pag-asa. Ayan o. So, posibleng itaas yan as shallow low pressure area. Pero mababa ang threat nito maging isang ganap na bagyo sa ngayon. Pero base naman sa ating global spectral model ay meron tayong sirkulasyon na namamataan sa may southeastern ng Mindanao. Pero very insignificant ito na forecast. Ganon din sa may bandang extreme northern Luzon, sa may northeastern ng Luzon, sa may malapit din sa may bandang Itbay at Batanes. By August 24 to 26, 2023 ay pinapakita ang mayroong shallow circulation dyan. Probably yung nakikitaan natin na circulation kanina na maaaring maging significant track ito na o maaaring maging shallow low pressure area na rin. And the rest mula kay 98W ay yung binabantayan natin na isang low pressure area di sa may bandang silangan ng Guam ay natiling aktibo according kay GFS. So, titignan natin kung nagtutugma kay ECMWF. Yes, bahagyang nagtutugma kay ECMWF. So, titignan natin kung ito ba ay susunod kay 90W o tatawagin 91W. So, titignan natin, mga folks, may ang forecast range ito may mga by August 22 hanggang August 26, 2023 yung range nito. So, sa silangan ng Guam, tingnan natin kung ito ay tataas bilang isang bagong invest na naman o tatawagin as 91W. Ganon din kay NABGEM ay tugma silang tatlo. So mukhang mataas ang mga possibility of development itong bagong low pressure area na to sa may silangan ng Guam. So titingnan natin yan mga folks kung tatawagin yan as new 91W. Sa ngayon nakatutok pa lang kay 98W ang low pressure area na ating binabantayan at kay 90W. Kung maaring kung hindi man ito si 90W, maaaring si 91W as new low pressure area. Dahil kung titingnan, kung babalikan natin yung tropical disturbance natin o yung tropical cyclone sector, si 90W kasi ay halos doon sa pinaka-position din ng silangan ng Guam. Pero sa mga pinapakita ng forecast, banda rito kasi yung isang low pressure area. So titingnan natin kung ito nga ay si 90W or bagong low pressure area na si 91W. Kung sakali mang ito si 90W mag-intensify, ay maliit din ang tsansa nito na lumapit na Pilipinas. Dahil pinapakita nito ay kikilos ito pa northward, bahagyang pa northward. Medyo magre-recover lang siya by northeast, then magkikilos ito pa northward. Ganyan. So may mga forecast na napakita naman na ito ay kikilos agad pa northwestward, pa ganyan. At may forecast naman medyo northeast mo siya, then bigla itong magre-recover pa northeastward. So, generally, walang ipinapakita pa rin itong si 90W na ito ay lalapit man lang sa pinaka-border ng ating PAR. So, hindi ito threat sa bansa, kaya hindi natin masyado iintindihin muna sa ngayon. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, August 21, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, August 21, 2023. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa iba pang mga detalye na hindi natin nabanggit ngayong umaga sa ating report. Pero dahil almost stationary lamang ang report kaya kahapon, so hindi masyado detalyado ang ating ulat ngayong umaga. Halos kapareho lang naman kasi yan since 3 days ago. At tingnan na lamang ninyo sa aking website yung mga latest at real-time na mga events ng ating low pressure area na ating binabatayan at sa mga, lalo na sa ating pagtindi ng ating humid at alinsangan ngayong araw. So tingnan na lamang ninyo dito at sa may ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.